This is another class with Echo, teaching English to a vast variety of students from different levels, nationalities, ages, and walks of life. Natagpuan ang pagtitiis ng barko ni Ernest Shackleton pagkatapos ng 106 na taon ang paghahanap para sa sikat na polar explorer na si Ernest Shackleton's ship Endurance, na lumubog noong 1915. Ay natapos na sa wakas. Noong ika-9 ng Marso taong 2022, inanunsyo ng pangkat ng ekspedisyon ng Endurance 22 na natagpuan ang pagkawasak sa dagat ng Weddell sa baybayin ng Antarctica. Ang 106 na taong gulang na barko ay nasa lalim na humigit kumulang 10,000 talampakan. 4 na milya lamang ang layo nito mula sa huling lokasyong naitala ng kapitan at navigator ng Endurance, si Frank Worsley. Ang malapit sa malinis na kondisyon ng barko ay maaaring ipaliwanag sa pamamagitan ng kakulangan ng mga organismong dagat na kumakain ng kahoy sa nagyayelong tubig ng Antarctica. Kami ay nalulula sa aming magandang kapalaran sa pagkakaroon at pagkuha ng mga larawan ng Endurance, sinabi ni Ned Sunbound, direktor ng exploration sa ekspedisyon, sa isang pahayag. Ito na ang pinakamagandang barkong gawa sa kahoy na nakita ko. Ito ay patayo, maipagmamalaki ang seabed, buo, at nasa isang napakatalino na estado ng pangangalaga. Makikita mo pa ang Endurance na naka-arced sa popa. Si Shackleton at ang kanyang crew na 27 ay umalis sa England sakay ng 144 na foot Endurance noong 1940. Ang barko ay patungo sa isang loop sa Weddell Sea, ang simula ng pagtatangka ni Shackleton na maging unang tumawid sa Antarctica sa pamamagitan ng paglalakad. Sa kasamaang palad, ang mga bagay ay hindi natuloy ayon sa pinlano. Noong unang bahagi ng Enero taong 1915, ang Endurance ay 100 milya mula sa destinasyon nito nang maipit ito sa makapal na yelo ng Weddell Sea. Ilang mga pagtatangka na palayain ang barko ay nabigo, at ang mga bagay ay lumala lamang habang bumaba ang temperatura. Sa pagtatapos ng Pebrero, ang Endurance ay matatag na nanirahan sa makapal na yelo. Ang na-stranded na tripulante ay gumugol ng susunod na 8 buwan sa barko, umaasang makumpleto ang paglalakbay kapag bumuti ang panahon. Gayunpaman, noong ika-21 ng Nobyembre taong 1915, ang napakalaking bangka ay sumuko sa matinding presyon mula sa yelo at lumubog. Si Shackleton at ang kanyang mga tauhan ay sumakay sa natitirang bahagi ng taglamig na nagkampo sa isang ice floe. Nang magsimulang masira ang yelo, sumakay ang mga lalaki sa 3 lifeboat na kanilang nasalvage at nagtungo sa Elephant Island. Ang walang nakatirang isla ay hindi mapagpatuloy at malayo sa anumang ruta ng pagpapadala. Alam ni Shackleton na ang tanging paraan upang mailigtas ang kanyang mga tripulante ay ang makarating sa istasyon ng Whaling sa South Georgia Island. Noong ika-24 ng Abril taong 1916, ang matapang na explorer at isang napiling tripulante ng 5 ay nagsimula sa mapanlinlang na 800 milya na open boat na paglalakbay sa nagyayelong tubig sa Southern Ocean. Ang pagod na mga adventurer ay nakarating sa South Georgia Island pagkatapos ng 16 na araw, para lamang harapin ang isa pang hamon. Ang kanilang lifeboat, na hinampas ng maalon na dagat, ay hindi
nakarating sa istasyon ng Whaling sa kabilang panig ng isla. Nagpasya si Shackleton na ailapag ang bangka sa dalampasigan at tumawid sa isla sa pamamagitan ng paglalakad. Isang gawaing hindi pa nagagawa noon. Dahil hindi nakatawid ang tatlong tripulante, iniwan niya sila para magpagaling. Ang paglalakbay sa nagyayelong bakuran ay hindi madali. Ngunit si Shackleton at ang kanyang dalawang miyembro ng koponan ay nagtiyaga at nakarating sa istasyon ng panghuhuli ng baliina sa loob ng 3 araw. Ang mga tripulante sa kabilang panig ng isla ay nailigtas sa sumunod na araw. Matapos ang ilang mga nabigong pagtatangka, ang natitirang mga miyembro ng ekspedisyon ay sa wakas ay kinuha mula sa Elephant Island noong 30 ng Agosto taong 1916. Hindi nakamit ni Shackleton ang kanyang pangarap na tumawid sa Antarctica sa paglalakad. Gayunpaman, ang kakayahan ng Polar Explorer na mabuhay at panatiling ligtas ang kanyang mga tripulante habang nasa